tapos na ang 2026 NBA trade deadline. At isa sa pinaka-interesting na nangyari ay ang pag-waive ng Brooklyn Nets kay Cam Thomas. Sa mga nakaraang linggo, sinubukan ng Nets i-trade ang scoring guard. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang relasyon ng dalawang panig. Noong Huwebes, walang naging kasunduan sa trade. Kaya napilitan ng Nets na bitawan si Cam Thomas matapos ang deadline. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi natuloy ang trade ay dahil may no trade clause si Cam Thomas at hindi niya ito winave. Si Cam Thomas ay kilala bilang isang pure scorer. Season na ito, nakalaro siya ng 24 games pero nag-average pa rin ng 15 points per game. Noong nakaraang season bago ma-injure, dumabot sa 24 points per game sa 25 games. At noong 2023, nag-average siya ng 22 points sa 66 games. Walang duda kapag healthy si Thomas, kaya niyang umiscore kahit kanino. Pinili ng Nets na i-sideline si Thomas para maiwasan ng injury habang may trade talks. Sa panahong iyon, nagpakita ng interes ang Milwaukee Bucks at Cleveland Cavaliers. Pero pareho nilang piniling hintayin ng open market. Ngayon na wave na si Thomas, inaasahang babalik ang interes ng dalawang teams kasama pa ang iba. Ngayon, tignan natin ang tatlong best destination para kay Cam Thomas. Walang particular order. Una, ang Milwaukee Bucks. Sa ngayon, ang Milwaukee Bucks ang pinaka-confusing na team sa NBA. Ang Giannis Antetokounmpo drama ay patuloy na umiikot sa liga. Pero nag-decision ng Bucks na panatilihin si Giannis hanggang matapos ang season. Hanggang ngayon, walang kasiguraduhan kung iti-trade ba siya o hindi. May mga lumalabas na balita na posibleng i-shutdown si Giannis for the rest of the season. Kapag nangyari yon, pwedeng pumasok si Cam Thomas bilang major scoring threat ng Bucks. Kahit maglaro pa si Giannis, malinaw na kailangan ng Milwaukee ng tulong ng scoring, lalo na sa off the bench. Sa ngayon, ang Bucks ay 3 games pa ang hinahabol para sa play-in spot at kailangan nilang bumawi agad. Ang kakayahan ni Thomas na umiikot sa opensa kahit walang play ay malaking tulong para manatiling competitive ang Milwaukee. Sumunod, Boston Celtics. Kailangan ngayon ng Boston Celtics ng isa pang point guard matapos i-trade si Anthony Simons papuntang Chicago Bulls. Sa kasalukuyan, sina Derek White at Peyton Pritchard ang pangunahing guards ng team habang si Jaylen Brown ay nasa wing position. Ibinabalik ni Coach Joe Mazzulla si Pritchard sa bench kung saan mas epektibo siya bilang scorer. Kung madadagdag si Cam Thomas, pwede magkaroon ng Celtics ng napakalakas na bench scoring duo kasama si Pritchard. Malaking bagay ito lalo na habang target ni Jason Tatum ang kanyang pagbabalik na muling magbibigay sa Boston ng tsansang lumaban para sa panibagong NBA Finals. Sa ngayon, hindi pa kayang pagkatiwalaan ng Celtics sina Hugo Gonzalez, Baylor Scheierman at Ron Harper Jr. bilang consistent scorer off the bench. Sa puntong iyon, si Cam Thomas ay magiging malaking upgrade agad. Pangatlo, ang Cleveland Cavaliers. Ang Cleveland Cavaliers ay dumaan sa malaking pagbabago matapos i-trade si Darius Garland kapalit ni James Harden. Ibig sabihin nito, malinaw na win now mode ang Cavs. Si Cam Thomas ang pwedeng maging importanteng bahagi ng bagong itsura ng team. Maganda ang takbo ng Cavs ngayon at may puwang pa sila para sa isang scoring guard. Si Jalen Tyson ay solid ngayong season. May 14 points per game at mananatiling mahalagang parte ng rotation. Kasabay nito ang healthy at kanilang sharpshooter na si Sam Merrill. Sa kabuuan, si Cam Thomas ay isa sa mga pinaka-dangerous scorer na available ngayon sa open market. Kung mapunta siya sa tamang team, pwede siyang maging game changer sa playoff race.